Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jane Castañeda. Hatid namin po sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. 20 male wards nagbayad ng sariling pasahe para makauwi ng Pilipinas. 204 pa naiwan sa Riyadh. 2 biktima ng contract substitution nakauwi na rin sa Pilipinas. 600 reklamo laban sa mga employer natatanggap ng polo sa Alcobar kada buwan. Mag-asawang OFW sa Dubai humihingi ng tulong para maoperahan ang anak nilang may hydrocephalus. Paliga para sa mga biktima ni Yolanda sa Kuwait umarangkada. Mga Pinoy sa Abu Dhabi kumanta at sumayaw para sa mga nasalanta. At 70 models at artists sumali naman sa dance and music concert sa Dammam, Saudi. Nabawasan na naman po ng 20 ang higit na 200 OFW na nagkaroon ng problema sa kanilang work status sa Riyadh. Para makasiguro na makakauwi, nagkanya-kanyang bayad na o KKB sila ng pamasahe sa eroplano mula sa natitira nilang ipon. May balitang Middle East si Roland Blanco. Apat na sasakyan ang nagboluntaryong ihatid sa airport ang 8 OFW noong Sabado ng gabi. Nauna nang umuwi ang 12 pa sa mga kasamahan nila ng sinundang araw. Sila ang nagbayad ng kanilang mga pamasahe sa eroplano, kaya maging pantaksi papuntang airport ay said na ang mga bulsa nila. Ayaw magbigay ang kumpanya ng ticket sa amin. Kasi gusto nila patapos yung trabaho namin. 3 buwan pa kasi ang natitira para makompleto nila ang 2 taon nilang employment contract. Kaya sinagot na lang nila ang kanilang pamasahe, makauwi lang. Ang ilan wala ring pera para sa connecting flight sa kanilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Sa mga panahon ng corrective period, hindi na ayos ng sponsor ang kanilang work status, mga laborer na pinagtrabaho bilang mga service crew at delivery driver. Pinagtrabaho sila sa ibang employer na bawal din sa Saudi labor law. Sa kanilang pagdating sa Maynila, pinayuhan sila ng Patnubay Advocacy Group na dumiretso sa tanggapan ng OWA para magsampa ng reklamo sa kanilang ahensya. Maaari rin nilang reklamo ang excessive recruitment at placement fee na siningil sa kanila noon at para mabawi na rin ang inabunuhang plane ticket. Gusto ko rin maghintay ng libre. Kaso lang, ang pamilya ko nag-aalala na kasi. Para sa pagkain at inuming tubig ng naiwang 204, sa tulong ng Filipino community sila umaasa para sa agaran nilang pag-uwi ang pakiusap nila sa bagong pamunuan ng polo. Huwag nang habaan pa ang kanilang pagdurusa. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Samantala, pilit umanong pinapipirma ng 1 taong kontrata ang natitirang 200 ng 4 na male OFWs. Pero hindi po sila pumayag. Meron pa kasi silang 5 buwan na dapat tapusin sa naunang 2-year contract at may karapatan sila na tumanggi sa panibagong kontrata. Naabutan po sila ng November 3 deadline na hindi naitama ng employer ang kanilang work status. Nakauwi ng 2 distressed OFWs matapos ang 1.5 buwang paghihintay. Biktima sila ng contract substitution at hindi pa pinasweldo ng 2 buwan. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanus. Masaya sina Rafael Sindayen, welder plumber at Renato Santisas, building electrician sa Dammam, na makauwi na sa Pilipinas matapos ang 1.5 buwang pagtitiis. Biktima sila ng contract substitution dahil yung pinirmahang 1,500 reals o 17,600 pesos na sahod sa Pilipinas ay naging 1,100 reals o 12,900 pesos na lamang pagdating dito. Pinahinto raw sila sa trabaho ng kanilang amo matapos sila magreklamo sa kanilang sahod. 2 buwan na rin daw hindi sila pinapasahod at umaasa na lamang sa tulong ng mga Philcom leaders sa Alcobar. Bukod po dun sa sahod, wala rin po kaming ikama, hindi po kami kinuhanan at wala rin po kaming accommodation. Nakakatakot naman po na baka mahuli kami ito dahil crackdown po. Dumulog ang 2 kay welfare officer sa Madrid ng Polo Aero at hindi naman sila binigo dahil pagkatapos ng 1.5 buwan, sila ay nakauwi noong 1 linggo. Happy po ako na makauwi ako sa amin sa Pilipinas nga
kapiling ko yung pamilya ko na hindi ko sukat akalain na ganito ang mangyari sa amin. Pag-isipan ko muna kung babalik ba ako, hindi. Isa si George Palencia, Philcom leader at Bagong Bayani awardee, ang tumulong sa dalawa na natuwa na sila ay nakauwi na. Kahit medyo natagalan, tayo ay hindi binigo ng Polo Aero, OWA at Embahada dito sa Saudi na matulungan at maresolba itong kanilang problema. Sa tala ng Polo Aero, nakakatanggap sila ng average na 600 kada buwan na reklamo ukol sa problema ng mga OFW sa kanilang trabaho. Dahil dito, balak muling buhayin ng Philcom leaders ang kanilang petisyon para sa dagdag na personnel ng Polo Aero. Kulang na kulang daw ang 10 personnel ng Polo Aero para sa mahigit 300,000 OFWs sa Eastern Saudi. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Al-Kubar, Saudi Arabia. Dinumog po ng mga tao ang 10-day passport services ng Embahada sa Al-Kubar noong isang linggo. Marami ang nagrereklamo na hindi na-accommodate kahit na sila ay pumunta ng maaga dahil puno na ang slot para sa 10 araw. Nagbabalik po si Florante Catanos. Marami ang natuwa sa 10-day special passport services ng Embahada na ginanap noong December 8 to 12 at sa darating na December 15 to 19 sa Al-Kubar na walang appointment dahil menos oras at pagod. Pero marami rin ang nadismaya dahil sa ikalawang araw pa lang ay napuno na ang target na 1,200 slots para sa 10 araw dahil sa sobrang dami ng tao. 5:30 pa kami rito ng umaga. Sobrang layo ng biniyahe namin, from Jubail pa kami. Tapos pagdating namin dito, wala nang slot. Actually po, nahihiya nga po ako sa amo ko dahil nga may trabaho yung amo ko. Tapos hinatid ako dito ng maaga pa. Tapos pagdating ko dito, wala naman po akong hindi man lang kami bibigyan ng mapag-renew ng passport. Dapat daw inabisuhan sila ng Embahada ng maaga sa kanilang website para hindi na sila nagpakahirap pumunta. Dahil dito, nananawagan sila na magkaroon ng extension dahil marami pa ang gustong magpa-renew ng kanilang pasaporte. Sa totoo lang ang daming pumunta na hindi na po pala ma-occupy dahil nga puno na po. Kaya sana po mapagbigyan kami na madagdagan pa ng kahit isang linggo pa po. I-expect po namin talaga na everyday merong magaganap na pag-renew. Kaya nga po, hinihiling po namin mga hindi nakapagpa-renew na magkaroon po sana uli ng panibagong sistemang ganito na next week or 1 week again. Meron lang daw 2 encoder ang Embahada na pwedeng mag-encode ng hanggang 120 passports kada araw. Sabi ni Danny Rio Florido, President All Filipino Community and Sports Commission o AVSCOM, ilalabi nila na magkaroon ng panibagong special passport services dito. Alam po namin na marami pa rin ang nadidismaya at kulang na kulang pa rin po ang inallocate natin bilang na 1,200 at nakikita po natin na marami pa rin ang nangangailangan ng serbisyo. Nananawagan din si Rio Florido sa ating mga kababayan na huwag mag-double appointment at kung magkaroon man, kanselahin ito para maasikaso ang iba pa nating mga kababayan. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Al-Kubar, Saudi Arabia. Kumakatok po sa inyong mga puso ang isang inang OFW sa Dubai para mapasaya ang bagong silang niyang sanggol na may tubig sa ulo o hydrocephalus. Sa kasong itong hatid ni Raquel Salinel, sama-sama po tayong magbantay, kabayan. Ito sana ang pinakamasayang Pasko sa bagong mami na si Maria Lahay-Lahay ng Dubai. May baby na kasi siya at asawang si Jason. Pero nabahira ng lungkot ang okasyon dahil ang baby nilang si Lance ay ipinanganak na may tubig ang ulo. Sinilang ng Setyembre si Lance sa isang pampublikong hospital sa Dubai. Dahil premature ito at may moderate hydrocephalus, umabot ng mahigit 55,000 dirhamos o mahigit 2 milyong piso ang bill. Ito ngayon ang binubuo nila maliban sa gagastusin sa madali ang pagpapaopera ng ulo ni Lance. Maaring maapektuhan ang utak ng bata, mabulag o ikamatay niya kung hindi maagapang maalis ang tubig sa ulo. Ngayon, ito po yung first baby namin.
Gagawin po namin lahat para sa baby namin. So, naghingi po ako ng tulong sa inyo kasi kailangan po namin ng makaraise kami ng funds para sa operation niya. Awa-awa talaga ako sa grandson ko na to kasi 2 beses namin siya tinakbo madaling araw sa Latifa, sa ospital. Kasi yung ano niya, yung tummy niya malaki palagi. Hirap siya magdumi. Maraming hindi siya makapagpalabas ng hangin. Dagdag pa niya, habag na habag siya sa apo niya at anak niya. Gusto ko man lang sana makita na nakasmile si Lance. Na yung maranasan rin naman niya sana yung comfort ng isang bagong silang na bata, which is hindi ko rin nakikita sa kanya at this point in time. Nakatakdang operahan si Lance sa buwan na ito, pero doon sa gusto pang tumulong sa bata, maaari lamang tumawag kay Maria sa 050-644-354 o kay Jason sa 055-629-4887. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE. Paliga para sa mga biktima ni Yolanda sa Kuwait umarangkada at dinner for a cause sa Yanbu, Saudi. Nakaipon din ng suporta. Yan! At iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week. Pabor po ba kayo na pamunuan ni Lacson ang rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta po ng Super Typhoon Yolanda? Narito ang iba pang sagot ng ating mga ka-FB. Sabi po ni Arnold Ibanez, mas maganda sana kung si Bayani Fernando ang mamuno kasi engineer siya at may karanasan na sa ganyan. Kontra rin si Noni Hiodo, si Alan Peter Cayetano na lang, mukhang matino pa. O kaya si Cheese Escudero, wala pa akong narinig na anomalya sa kanila. Approve naman si Billy Batalier. Okay yan. Hindi naman magnanakaw si Ping. Ang problema lang raw sa kanya ay yung mga ginawa niya sa mga loko dati. Okay nga, yun kasi pag iba nilagay mo dyan, baka halos wala na makarating sa mga taga-Tacloban. Wag na po nating haluan ng politika yan, magtiwala at suportahan na lamang natin si Lacson. Hopeless naman si Urmain. Kahit sino na, wala namang matino na ngayon. Halos lahat corrupt. Second the motion, si Greg Jr. Barreto Alferos. Kahit sino pa ilagay dyan, parang wala nang matino sa mga yan. Okay naman kay Ching Rakid, kay Kamaong Bakal o Kamaong Bakal tayo. Tiyak mawawala ang mga kurakot na yan. Pag nangurakot ka, may kalalagyan ang mga kurakot. Salamat, BME. Pabor din po si Ayman Angin Taupan. Noong senador siya, hindi siya tumatanggap ng pork barrel at siya ang nag-expose sa mga anomalya at corruption. May tiwala sa kanya ang Pangulo na magagampanan niya ang kanyang trabaho. Para naman kay Teresa Loyola, big no. God bless to all. Samantala, kay Vic Crisostomo naman ay hindi. Pero pabor naman po si Antonio Avendaño Agulto. Pero dapat lahat detalyado, lalo na ngayon, ang dami nag-donate ng pera sa nasalanta ng Typhoon Yolanda. Baka ma-hocus-pocus na naman ang pera na para sa mga nasalanta ng Typhoon Yolanda. Pakiwari naman ni Cristina Juarez, wala ka nang itulak kabigin diyan sa mga mambabatas natin. Hindi tumutulong sa pamahalaan, kundi ninanakaw pa ang pera ng bayan. Approve si Ronald Eguia. Naniniwala ako na hindi pababayaan ni Ping ang mga nasalanta ng bagyo. Ang sagot naman ni Romel Del Barrio Puna, pabor. At si Ray Garfield Cabale naman, kahit sino ang mahalaga lang ay tama, mabilis at walang pandaraya. Para po kay Abdul Rahman La Rosa Embarca, tignan na lang natin ang kalalabasan. Mahirap maghusga. Kahit may duda na tayo, kailangan subukan pa rin siya kung hanggang saan ang galing niya. At para po sa darating na linggo, ang ating pulso ng OFW Question of the Week. Ano po ang masasabi ninyo sa outreach consular services ng embahada sa malalayong lugar sa iba't ibang bansa o bayan sa Saudi?
Nag-organize po ng one-day basketball tournament ang Marios Basketball League para makatulong sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. May balitang Middle East si Maxi Santiago. Tulad ng mga nakaraang kalamidad sa Pilipinas, muling tumugon ang Marios Basketball League sa panawagan na tulungan ang mga nasalanta ng super bagyo na Yolanda. Isang one-day basketball tournament ang kanilang inorganisa. Nag-create kami ngayon ng exhibition game at one-day league para sa biktima ng bagyong Yolanda sa atin. Kami ay tutulong sa abot ng aming makakaya. Nais iparating ng MBL na hindi nag-iisa ang mga nasalanta ng delubyo. Basta may awa ang Diyos, ang MBL po ay laging handa na tumulong. Mahigit sa 10 team ang sumali sa torneo. Nagpaikot din sila ng donation box, pandagdag ng tulong sa mga biktima ng bagyo. May mga ibang lahi pa na dumaan sa torneo para lamang mag-abot ng kanilang donasyon. I hope everybody recover from what happened in Philippines. And inshallah, we will support them from Kuwait. All the Kuwaiti people, they support Philippines. Ipinadala nila ang nalikom nilang 19,000 pesos na donasyon sa isang parokya sa Ormoc na ginawang evacuation center. Samantala, nanalo ang Guardian Rugby sa first game, Guardian Rugby Fahil sa second game, at Agreco Team sa third game. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Binuhay ng iba't ibang samahang Pinoy sa Yanbu, Saudi Arabia ang diwa ng pagdadamayan sa kanilang dinner for a cause para sa Yolanda victims. May balitang Middle East si Francis Nuque. Nagpasiklaban sa mini-concert ang local Pinoy performers na pinangunahan ng ARCC Band, V4's Band, Rappers at Swede Lapo Mines sa Dinner for Cause para sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. Kaya naman, enjoy to the max ang mga nanonood dahil nasiyahan na sila, nakatulong pa sila sa mga nangangailangan. Sa charity dinner na inorganize ng Pinoy in Yanbu Group, nabuhay muli ang diwa ng pagtutulungan ng mga Pilipino. Nakikiisa ang ARCC Company, Al-Swedi Catering Services, Jollibee, mga fraternities tulad ng Tau Gamma Pi Triskelion Society, Guardian Incorporated Yanbu Chapter at Alpha Kaparo Yanbu Chapter. Sabi ng organizers, kahit hindi nakapunta ang iba dahil may mga trabaho, bumili pa rin sila ng ticket at nagbigay ng donasyon. Ito yung oras para tulungan natin yung ating mga kababayan. As this really expresses our true character as a Filipinos. It's really our traits to help each other, especially when times like this. Napabilib ang foreign guest na inimbitahan sa charity dinner sa pagkakaisa at pagiging matulungin ng mga Pilipino. All of you out there are doing a very, very fine job there. Bagamat nakaligtas naman daw ang kanyang pamilya sa kalamidad, nagpapasalamat na din si Ginoong Sampilok na taga Loon, Bohol. Ang tulong ng kababayan natin sa Yanbu ay napakalaking halaga para matulungan sila at makaahon at makabangon muli. Maraming salamat po. Humigit kumulang 30 kahon na relief goods na nasa warehouse ng ARCC Camp ang nakahanda ng ipadala sa Pilipinas. Idiniposito naman ang paunang perang nalikom na 42,269 pesos sa account ng ABS-CBN Foundation Project Yolanda. Nagbabalita sa Middle East, Francis Nuque, Yanbu, Saudi Arabia. Mga Pinoy sa Abu Dhabi kumanta at sumayaw para sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. At 70 models at artists sumali sa dance and music concert sa Dammam, Saudi. Mahigit 116,000 pesos na kolekta para sa Yolanda victims. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Na-encounter
entertain ka na, nakatulong ka pa. Yan po ang Concert for a Cause na ginanap sa Abu Dhabi sa panguna po ng Organisasyon ng mga Pilipinong mga awit at mananayaw sa Abu Dhabi. May balitang Middle East si Michael Matibag. Ginamit ng mga Pinoy sa Abu Dhabi ang kanilang talento sa pag-awit at pagsayaw para makatulong sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda. Binibigay po lang namin ang pasasalamat at pagtulong na biyayang pinagkaloob sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang konsyerto. Bagamat ang ilan sa kanila ay mismong naapektuhan din ng kalamidad, buong puso pa rin silang naglaan ng oras upang magbigay aliw at makatulong sa ating mga kababayan. Lahat po ng aking kamag-anak sa Basay, Samar ay nawalan po ng bahay. Kahit man lang po ito ay makatulong sa kanila. Naniniwala ang mga kamag-anak ng mga biktima na habang may buhay, may pag-asa. Naging hopeless din ng mga kababayan ko kasi wala silang iniisip nila kung ano ba ang kanilang magiging bukas. So, nandito ako ngayon just to support ng Opman Concert for a Cause. Sa kabila ng lahat ng kalamidad na kinaharap ng ating bansa, pinuri ni Ambassador Grace Princesa ang katatagan ng mga Pilipino. Malakas, matibay, kakaiba. So that's what we're showing tonight. Sa pagbangon ng mga nasalanta ng kalamidad, hindi sila nag-iisa. Bagkus tinutulungan sila hindi lang ng kapwa Pilipino, kundi maging ng buong mundo. Nagbabalita sa Middle East, Michael Matibag, Abu Dhabi, UAE. Nagsama-sama ang mahigit 70 models, singers at dancers sa Dammam para sa Because We Care, a fashion, dance and music concert for a cause. Ito po ay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanus. Dinumog ng maraming tao ang Because We Care, a fashion, dance and music concert for a cause na inorganisa ng Filipino Community Organization sa Eastern Region sa Dammam, Kamakailan. All-star cast ang event na sinuportahan ito ng mahigit 70 models, singers at dancers na nagsama-sama para sa isang layuning makatulong sa mga nasalanta. Nakalikom ang grupo ng mahigit 11,000 reals o mahigit 116,000 pesos at 15 cartons ng relief goods. Sobrang overwhelmed po ako sa naging result ng event na ito, ang Because We Care Concert for a Cause. Sobrang pong daming sumuporta, even yung mga non-organizations, nag-support po talaga sila. Ganado naman sa pag-perform ang local artist kahit inabot na ng alauna ng madaling araw ang palabas. Ang sarap po ng feeling na naging bahagi ako sa concert na ito at nakatulong sa mga nasalanta sa pamamagitan ng aking talento sa pagkanta. Pinuri at pinasalamatan ni Alex Padaen, bagong labor arrashi sa Eastern Saudi, ang lahat na nag-organize at performers. Magagaling na mga artist natin. Maraming salamat at nakapagbigay kayo ng kasiyahan sa mga audience natin ngayong gabi. At mas lalong-lalo na at makakapagbigay din kayo ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Samantala, nagpadala ng 33 cartons ng canned goods, noodles, slippers, toiletries at clothes ang Icare Compassion Ministry ng Alcobar sa mga nasalanta. Andun po yung aming pong patriotism, pagmamahal po ng aming pong mga kababayan na nasalanta. Kaya ito po yung aming ginagawa at patuloy pa rin po na kami po yung naglilikom para matulungan po at maiabot ang pangailangan po ng ating pong mga kababayan. Nananawagan sila ng dagdag na tulong sa mga nasalanta. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanus, Dammam, Saudi Arabia. At dito po, si Dinan Arana, kasama po natin ngayon sa sentro. Ang ating kasama sa Dammam, Saudi Arabia. Binisita niya tayo. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa Gitna Silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bmi@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Agapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalam.